Sa nakalipas na part 1 at part 2 ng ating road trip to Sagada, dumaan kami sa Maliko at Banawe. Bago nakarating ng Sagada at nagstay sa House of Sol ng 3 araw at 2 gabi. Ngayon sa part 3 sa pagbalik namin sa Halsema Highway Atok Benguet na kami dadaan. We will stop by the Northern Blossom para silipin ang kanilang flower farm. Bago, dediretso kami ng Baguio at magpapalipas doon ng 2 gabi. From Sagada to Northern Blossom is 97 kilometers. On average, it will take you 3 hours. Pero kami, inabot kami ng 4 hours dahil sa mga patigil-tigil. Malapit na tayo sa Northern Blossom. Oh. Taas. OMG. Naka-X mode tayo. Entrance fee here at the Northern Blossom is 250 pesos. 200 for seniors and PWD, 50 for kids 6 to 10 years old. May kasama ng coffee and bun. So, yung free drink nila is really strictly coffee and yung bun na yan. So, kung mayroong kasamang bata, no choice. Walang alternative for kids who don't drink coffee. Diba? Before 12 noon, umalis na kami ng Northern Blossom. In less than 4 kilometers, nadaanan namin yung half tunnel ng Halsema Highway. Nag-enjoy talaga ako sa pag-drive dito sa road trip namin. Mula sa Maliko, paakyat ng Banawe at Sagada hanggang dito sa Atok Benguet. Hindi ko na nabantayan yung oras, mga 5 PM na siguro kami nakarating dito sa Bipad kasi inabot na kami ng traffic pagpasok sa La Trinidad at Baguio. Nagpahinga muna kami at bandang 9 PM pumunta na kami ng Craft 1945 para mag-dinner.
Pagkatapos mag-dinner, tumuloy na kami sa Baguio Night Market. Nakailang punta na ako dito pero ngayon ko lang natutunan na yung ukay-ukay na salita na galing sa mga Bisaya ay wagwag ang katumbas dito sa mga Ilocano. Hindi lang masarap mag-shopping dito, masarap din ang taho. Favorite ng prinsesa ko at ni Sir Alex. 9 p.m. to 12 midnight ang night market. Meron ding street food sa dulo. Maayos ang sistema ng city government dito. One way lang ang flow ng traffic. Bawal sumalubong kaya hindi magulo. Dadating ka sa dulo at makikita mo rin yung food park. The following day, pumunta kami ng Mines View Park. Hindi ka nakapag-Baguio kung hindi ka dumaan dito. Marami ng henerasyon ang lumipas. Marami nang dumating. Nagbago na ang itsura ng Mines View Park, pero nandyan pa rin siya. Dumami na ang lahi ng mga St. Bernards at mga millennials na kabayo na mahilig magpakulay ng buhok. Pero ang hindi nagbabago ay ang masayang mga alaala na iniwan sa atin ng ating mga mahal sa buhay. Naalala ko tuloy ang daddy ko. Next stop is the Vanilla Cafe. This is inside the Camiseta Hotel. Sometimes people get confused with the name. I sometimes would call this Camiseta Cafe. It's a very Instagrammable place. I purposely included this in our itinerary para sa mga kabataan. And I was not wrong. Dito na yata sila nag-enjoy sa lahat ng pinuntahan namin sa Baguio. Yes, ganyan po sila mag-enjoy. At ganito naman mag-enjoy ang mga marites kapag napasarap ang kape. From here, we went back to Bipad to get some rest. Later in the afternoon, we went back to Burnham Park for biking and boating. Oh, say hi! Hi! Chino pa! Hi, Chino! Oh, ayan. Nag-pedal kayong dalawa, ha? Galingan nyo. Poy! Galingan mo, Poy! Enjoyin kami doon! Ikaw ka dito! Go! Oh, go, go, go! Hi, Ping! Ping! Hi! Oh, lalala. Yung ano yan? Chong run, bro. Parang ganda na mo. Yung ano, yung sailing. Lalabas ba dyan yung fish? Yung mga koi fish po, bihira lang po sila lumabas eh. Kasi mas kinakain po nila is mga chicharon or malalaking tinapay po. Isa naman kambing. Makatos niya ng fish. Nag-dinner kami sa Max Restaurant SM Baguio and we called it a night. 11:52 AM the following day, nakapag-check out na kami, pababa na kami ng Baguio via Cannon Road. Dumaan muna kami ng Lionhead, nagpa-picture at nag-ice cream. Dito na po nagtatapos ang part 3. Susunod po sa part 4, we visited the Church of Manawag and then the biggest cafe in Angeles. Thank you for watching. Sana nag-enjoy kayo. Bye!